Unang araw po ng Lunar New Year Martes at nasa Canada man, pinagpapatuloy pa rin daw ng ilan sa komunidad ang pagdiriwang sa tradisyon. Ang pagsalubong ng isang pamilyang Filipino-Chinese sa Year of the Fire Horse sa report na ito. Umpisa ang February 17 ng Lunar New Year, ang 2026, taon ng Fire Horse, simbolo ng lakas, kalayaan, pagpupursige at katatagan. 2 bilyong katao ang nagdiriwang ng Lunar New Year sa mundo at maraming migrante gaya ng mga Filipino-Chinese sa Canada, dinaraos pa rin ito. Nagsasalo-salo sa hapagkainan o online, nagpapadala ng regalo o ampaw at nakikipag-bonding sa mga mahal sa buhay. Regardless kung nasan kami, meron kaming essence of following the feng shui. Always positive, sabi nga. Isa si Vincent Pacheco mula Lethbridge, Alberta sa mga Filipino-Chinese sa Canada na sinalubong ang Lunar New Year. Filipino-Chinese din ang napangasawa niya. Anya, taon-taon pa rin daw nilang ginugunita ang Lunar New Year. Bitbit ang training ng kanyang ina sa paghahanda ng hapagkainan para sa bisperas, simbolo raw ito ng bagong simula at pag-asa. My mom is very particular about yung pag-celebrate nito kasi lahat ng friends siya, tinuturuan siya ng how to manage yung pagsalubong kasi people are very hopeful. Sinisikap din daw nilang mapanatiling buhay ang mga tradisyon. Kaya na lamang ng pagsisigurong merong kaayusan o ang feng shui aesthetic sa bahay. First, very important is the decluttering. Lahat positive energy. And sabi nga nila, regardless of what year or everyday life, you have to think positive. Unti-unti, last week nagdilinis-linis na ako. Bumibili rin daw sila ng mga bagong damit na isusuot kada umpisa ng Lunar New Year. You have to wear something that brightens you or make, syempre, if you have a new dress, iba o damit, parang positive na positive ka eh. Alam mo yun, nadadala mo siya. Suki rin daw sila sa Asian stores sa pagbili ng crystals pang dekorasyon at mga bilog na prutas o pagkain. Bumili kami ng tikoy, tapos bumili kami ng yun nga, yung we bought some oranges, pongkan. Nagpabili siya ng all-around stuff. Nagdadasal din daw sila ng sama-sama para sa mas manigong bagong taon. Of course, I do believe that it's always prayers to God. Kahit nga sabi sa'yo, di ba, pag gumagawa kami para sa feng shui, hindi mawawala yung crucifix. Ang ilang opisyal sa Canada nag-abot naman ng kanilang pagbati sa Lunar New Year. Si Prime Minister Mark Carney sinabing oportunidad daw ito para kilalanin ang kontribusyon ng Asian Canadian communities sa pagtatayo ng bansa. Ang Lunar New Year, isang taunang selebrasyon na magtatagal ng 16 na araw at magtatapos sa isang Lantern Festival sa March 3.